Hi everyone! Our lesson for today is about Grade 6 Math, Quarter 1, Module 2. Nasa Module 2 na tayo ng Grade 6 Math, and that is multiplying simple fractions and mixed fractions. Ang nakaraang lesson natin is pinag-aralan natin kung paano mag-add at mag-subtract ng simple fractions and mixed fractions. So ngayon naman, ang gagawin natin is kung paano naman tayo mag-multiply. Okay, so meron tayong 4 na examples dito. Ang first example natin is puro siya simple fractions. Ang pangalawa is simple fraction with whole number. Ang pangatlo, simple fractions with mixed fractions. Okay, ito yung tinatawag nating mixed fraction. Meron siyang whole number na kasama. And then, ang pang-apat is puro mixed fractions. Okay, so pag-aralan natin siya kung paano siya isolve. Alam nyo ba na sa lahat ng fractions, ang pinakamadaling isolve is ang multiplication of fractions. Kasi, ang gagawin nyo lang is i-multiply nyo lang ang inyong numerator. Pagkatapos, i-multiply ang inyong denominator at ang inyong sagot is i-reduce into lowest term. So, meron na kayong sagot. Ganyan lang siya kadali. Hindi kagaya ng addition at subtraction na maghahanap pa kayo ng least common denominator para ma-add or ma-subtract nyo sila. Let's go with our first example. That is 3/4 times 2/3. Okay, so i-multiply natin siya. Gaya nga ng sabi ko na ang gagawin lang natin is i-multiply lang natin ang ating numerator. So ito yung numerator natin, ang number na nasa taas, at ang number na nasa baba is ang ating denominator. So i-multiply lang natin siya. So that is 3 times 2 equals 6 over 4 times 3 equals 12. Okay, so ito na yung sagot natin. Kapag meron na tayong sagot, ang gagawin natin is i-reduce natin siya into lowest term. Paano natin yun siya gagawin? So, i-divide natin siya, itong ating numerator at denominator, i-divide natin sa kanilang GCF or greatest common factor. Okay, so paano hanapin ang GCF? Meron tayong separate na video kung paano yan siya gagawin, pero ituturo ko pa rin sa inyo kung paano siya gagawin. Okay, si 6, paano natin hahanapin ang GCF ni 6? Simply, maghahanap kayo ng number na kapag i-multiply nyo is ang result is 6. So, that is 6 times 1. 6 times 1 is 6, and then 2 times 3 is 6. Meron pa ba tayong number na ma-multiply na mag-result into 6? Wala na, so ito lang. And then punta tayo kay 12. Si 12 naman, ang kanyang factor is 12 times 1 equals 12. Ano pa? 6 times 2 equals 12. Ano pa? 3 times 4 equals 12. Okay, so ito yung factors ni 12. Ngayon, hahanapin natin ang kanilang common factor or saan sila nagkapareho sa kanilang factor. Mag-start tayo sa pinakamaliit. So, nagkapareho sila sa 1. And then, nagkapareho sila sa 2. Nagkapareho sila sa 3. And sa 6. Okay, so now, ang hahanapin natin is yung GCF or greatest common factor or yung pinakamalaking factor na nagkapareho sila. Okay, so saan yung pinakamalaking factor? Si 6. Okay? So, si 6 ang pinakamalaking factor nila. So, ibig sabihin, i-divide natin both ang ating numerator at denominator sa kanilang GCF na 6. Okay? 6 divided by 6 is equal to 1. And then, 12 divided by 6 is equal to 2. Okay, so ito na yung final answer natin. Ibig sabihin, 3/4 times 2/3 is equal to 1/2. So, nakita nyo kung gaano lang kadali mag-multiply ng fractions. Okay, punta naman tayo sa pangalawang example. So, simple fraction, i-multiply natin sa whole number. Okay, so ano ang gagawin natin dito? Kapag whole number ang inyong i-multiply, ang gagawin nyo lang is gawin nyo siyang fraction. Or, automatically, ang ating whole number, meron siyang denominator na 1. So, si 5, ibig sabihin is magiging 8/9 times 5/1. Automatic na si 5 meron siyang denominator na 1. Bakit si 5 at si 5/1 ay pareho lang? Kasi kapag si 5, i-divide mo sa 1, ang sagot is 5 pa rin. So, same lang ang kanyang value. 5/1 is equal to 5. Okay, so ginawa lang natin siyang fraction. Now, punta na tayo sa ating multiplication. So, 8 times 5 is equal to 40. Okay? Over 9 times 1 is equal to 9. Okay. So, ito na ba yung sagot natin?
Hindi pa. Kasi ang sagot natin is naka-improper fraction. Or ang ibig sabihin nito, mas malaki ang ating numerator compare sa denominator. Hindi yun siya pwede. So, ang gagawin natin is i-divide natin ang ating numerator sa denominator. So, i-divide natin si 40 kay 9. So, 40 divided by 9 is equal to 4. And then 4 times 9 is equal to 36. Okay, so subtract tayo. So 40 minus 36 is equal to 4. Okay, so hanggang dito lang tayo. Now, meron na tayong sagot. Ang sagot natin, itong ating quotient dito, ito yung ating whole number, 4. Ito namang ang nasa baba is ang ating numerator, 4. And then over sa ating divisor na ating denominator. Okay, so ang sagot natin sa 8/9 times 5 is equal to 4 and 4/9. Okay, so ito na yung final answer natin. Dito naman tayo sa example number 3. So 3/9 times 5 and 1/8. Okay, so simple fraction and mixed fraction. Okay, so ang gagawin natin kapag mixed fraction ang ating given, gawin natin siyang improper fraction. So paano yun siya gagawin? Kukopyahin lang natin si 3/9 times. Para maging improper fraction ng ating mixed fraction, ang gagawin natin is itong ating denominator, i-multiply natin sa whole number. Okay, so i-multiply mo sila, pagkatapos is i-add mo ang numerator. Okay, so multiply tayo dito and add tayo dito. And kopyahin natin ang denominator na 8. So kopyahin natin si 8, pagkatapos para meron tayong numerator na bago dito, gawin natin siya. So, 8 times 5 equals 40 plus 1 equals 41. Okay, so ito na yung improper fraction natin. 41 over 8. Again, ang ginawa natin, si denominator, i-multiply sa whole number at i-add si numerator. So, 8 times 5 equals 40 plus 1 equals 41. Tapos, kopyahin ang denominator. Okay, so meron na tayong fraction. So, pwede na tayong mag-multiply. 3 times 41 is equal to 123 over 9 times 8 is equal to 72. Okay, so ang sagot natin is 123 over 72. Now, ang sagot natin, gaya ng sabi ko na hindi tayo pwedeng magsagot ng improper fraction. So, ang gagawin natin is i-divide natin si 123 kay 72. So, 123 divided by 72. Okay, so 123 divided by 72 is equal to 1. 1 times 72 is 72. Subtract, 3 minus 2 is 1. 12 minus 7 is 5. Okay, so meron na tayong sagot. Ang sagot natin, ito yung ating whole number, 1. Ang ating numerator, 51. And ang ating denominator, 72. So, ang sagot sa 3/9 times 5 and 1/8 is equal to 151 over 72. Last example tayo, that is 1 and 2/5 multiplied by 9 and 3/4. Okay, so again, gawin nating improper fraction ang dalawang fraction natin. So, itong ating denominator, i-multiply natin sa whole number. So, 5 times 1 equals 5, tapos i-add si numerator. Plus 2 equals 7. Over, kopyahin natin ang ating denominator. Times, si 4 i-multiply sa whole number. So, 4 times 9 is equal to 36, plus 3 is equal to 39. Over, kopyahin ang denominator na 4. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. So, 7 times 39 is equal to 273. Okay, so pwede kayong mag-multiply dyan sa inyong mga papel. And then 5 times 4 equals 20. Okay, so ito na yung sagot natin. Pero naka-improper fraction tayo. So gawin natin siyang mixed fraction. So 273, i-divide natin kay 20. Okay, so 273 divided by 20. So 27 divided by 20 is 1. 1 times 20 is 20. Subtract. 27 minus 20 is 7. Bring down 3. 73 divided by 20 is equal to 3. 3 times 20 is equal to 60. Subtract. Bring down 3. 7 minus 6 is 1. Okay, so ang sagot natin, ito yung ating whole number, 13. Ating numerator, 13 over 20. Okay,
So, ito na yung final answer natin. Ibig sabihin, 1 and 2/5 multiplied by 9 and 3/4 is equal to 13 and 13/20. Okay, so ganito lang kadali mag-multiply ng simple fractions and mixed fractions. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!